masakit kasi it's a thankless job. When you do something to society, never expect even a single thank you. Pagka-graduate na ng sundalo, na-assign po siya dun sa ulo. Hindi na po siya nagtitext, hindi na po siya tumatawag. Wala na po akong communication sa kanya. Nung yumaman po kayo, Dok, wala na si nanay. Ano po sana ang gusto niyong bigay kay nanay? Yung masasarap na pagkain, sana. Yung kahit pa lang magtikim na sasakyan. Tuwing Pasko po, takbo dito, takbo doon ang mga bata para habulin ang kanilang mga ninong at ninang at hihingi sila ng aginaldo, di po ba? Pero dito po sa Cebu, kakaibang pagtakbo naman ang ginawa ng ilan nating mga kapatid. May tumakbo po, paalis ng kalye at ibinaling ang atensyon sa pagsasayaw. May tinakbuhan ng mapapang-asawa, not just once, but twice. May tinakbuhan naman ang kahirapan at ngayon, siya na ang tumutulong sa mga kapuspalad. Makitakbo na at makikwento mula dito sa Cebu. Ako po si Sharon, kasama mo kapatid. Kahit maputi na ang buhok ko, la 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 la, la la, la la, la 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 la. Mula po sa kalye, abang ngayon po nagpapabibo na sa dance floor. Narito po ang Dance Sport Street Kids ng Cebu. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. And then his uncle came up and he was called to the draft. He's in the army now, I'm blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy company B. A root, a toot, a tootie, a tootie, plus an H to the bar. In boogie rhythm, it can't pull a note unless the bass and guitar is playing rhythm. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy company B. A root, a toot, a tootie, a toot, toot, toot. He blows the H to the bar. It can't pull a note unless the bass and guitar is a whoa with him. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy company B. That was so nice. Ang galing. Thank you so much. At sino mag-aakala na ang dating mga batang kalye, aba, ngayon nagbibigay na po ng karangalan sa Pilipinas sa napakaraming international events. Ang gagaling ninyo talaga. Maraming salamat. At ang nagtulak po sa kanilang tumakbo mula sa kalye, narito po si Edward Haiko, na kumpare ko sa anak ni Randy Santiago. Edward, welcome to the show. Thank you for inviting us. Thank you so much. That was a fantastic performance by the kids. Edward, bakit street kids yung napili mong tulungan? Kasi mas meaningful eh. Kung tutulungan mo yung mayaman sa Forbes Park or sa ano, kaya naman nila eh. Itong mga bata, walang future eh. So binibigyan natin sila ng kahit konting hope nga kaya pala nila nga matalo nila yung Match, mga, in fact, may bata tayo galing sa parang Tondo sa Cebu na panalo niya yung US American champion, youth champion. Nakita nyo? Nakita nyo? Grabe. Edward, anong inaasahan mo at nakukuha mo sa pagtulong mo sa kanila? Yung fulfillment, paano mo bang sabihin fulfillment? Yung feeling na may nagawa ka sa buhay mo, may naibalik ka sa right. sa community kasi syempre we were born in Cebu and syempre I think we will end up in Cebu. Right. So we have to give something back. No matter how little.
That is so nice. You always try to leave the world a better place Yes. when you leave it than when you first entered Yeah. into it, right? Ano ang mga naging trials mo while helping the kids? Kasi syempre, bata pa mga bata pa. Itong galing sa Yes, puso right. ito. Masakit kasi it's a thankless job, no? Yeah. Mm-hmm. So you don't when you do something to society, to the community, never expect even a Anything. single thank you. If not, you'll feel disappointed. So Right. they just come and go, and some of them doesn't say thank you. Okay lang, basta Naayos po. na nag-iba yung buhay nila. Yun lang. Masakit talaga Yun ang yun. advice. Yeah. Oo, yung oo. advice ko sa mga people who wants to serve the community. Right. So kahit walang thank you, basta ikaw, sa sarili mo, you know you made a difference. That's all that matters, right? That's all And that matters. it's a way of thanking someone. Yes, it's depositing upstairs is what I say, call it. thank you. Right, oo. Edward, ano ngayon ang pakiramdam mo because the street kids won? How does that make you feel? Nananalo sila, parang 'di ba, no, those who stayed on and took it seriously, appreciated it. Yeah. Yung winning nila, we always teach them yung winning is just a part of this transformation. In fact, yung theme natin is transforming our youth through dance. Ang ganda. No? So, it's just part. Another part is they offer themselves back. Kasi condition natin, we teach you. It's 300 pesos per hour, no? Libre yon. So, ang condition namin, okay, walang bayad pero turo ka. So, Paano you pay it forward? yeah, so from 10 teaches 20 teaches 40. That's why even our 8-year-old later on, you'll see the kids. Yeah. All of them, even at 9-10 years old, they teach back what they learned because they're competent enough. Wow. Yeah, so we have, every year we graduate 1, 2, 3,000 kids. There was one year we graduated 7,700 kids. That In the last 12 years, a total of 30,000 kids. I know you're too humble to be proud of yourself, but let me just say, as a Filipino, I'm proud of you. Thank you. Yeah, that's wonderful what you're doing. Bihira ang taong katulad mo. But it's an effort of a lot of people. That's it's true, Not, oo. it's not mine. It's an effort of volunteers. But it was your brainchild, so Everyone. That's why everyone's also. Ang sweet naman ni Edward. That's so sweet of you. Sa ating pagbabalik po, ipapakilala tayo ni Mr. Edward Jaico sa kanyang, dalawa sa kanila, sa napakaraming batang kanya pong tinanggal sa kalye at dinala sa entablado sa ating pagbabalik. Wilbert is a 3-year national champion for youth. Okay. Youth. Wow. Thea is a 2-year national champion for junior. Pumahataw na nga sa ibang dance competitions ang dating mga batang kalye. Edward, we have 2 of your kids here. Pakipakilala mo sila sa amin. We're very proud to introduce to you Therese Kilaton, right? And Wilbert Auzon. So, Therese and Wilbur, rather. Ay, hello sa inyo. Welcome to the show. Good-looking silang dalawa, no? Wilbert is a 3-year national champion for youth. Okay. Youth. Wow. Thea is a 2-year national champion for junior. Wow! Tsaka you call yourselves the Dance Sport Team of Cebu. Dance for Team Cebu City. Dance Sport Team Cebu City. Okay. Paano kayo naging street kids at nasaan yung mga magulang nyo? Therese, can you help me lang if medyo they're with Tagalog, di ba? Sige. So, paano kayo naging street kids? Saan yung mga magulang nyo? Parents ko dati ay Broken family. Okay, tapos? Wala nag-alaga na sa'yo? ay meron mama ko pero papa ko ang lumayas dati. Okay, oo. Pero bumalik na. At drug addict siya sa Ang ganda-ganda mo! Ang ganda ng teeth! Ganda ng smile! Beautiful girl! What about you, Wilbur naman? Ikaw?
dati nung hindi pa ako pumasok sa dance sport, naglalako ako ng mga bote-bote sa kalye. Yung may sapa sa amin. Binababa ko, kumukuha ko ng mga bote sa sapa. Tapos binibenta mo? Binibenta para makabili ng mga something na pagkain na. Oo. Saan family mo? Saan ang parents mo? Nasa Cebu. Cebu. Nandito sa Cebu. Dito sila. Tapos, kumbaga, nasa kalye ka kasi naghahanap buhay ka. Tawag doon yung nangangalakal, Oo, di ba? nangangalakal. Pero yung parents mo, umuwi ka naman sa kanila. Oo, umuwi. Okay. Ikaw rin, Feliz. Okay. Paano dati yung pagpasko? Kumusta ang Pasko nyo noon? Okay lang naman nung hindi pa lumayas ng Nung di pa umalis ang papa mo. Nung umalis siya, kumusta yung Pasko nyo ni Mama? sad. Kasi hindi kompleto pamilya namin. Pero okay naman, may handa kayo. Oo. Ganon. Ikaw, Wilber, kumusta kayo? Yung ano pa, Pasko, pag Pasko noon. pangit. Talaga? Kasi may dalawa akong kapatid, lalaki. Mas matanda sa akin, 30 years old. Dalawang brothers ko na ng droga, gumagamit. Ay, okay. Para sa akin, Pasko, masaya talaga yung Pasko, pero hindi kompleto kasi wala yung hindi kompleto yung pamilya mo kasi yung dalawang kapatid mo, Wala sa sarili. wala sa Oo. sarili, tapos pa, yun. Tapos naghihirap pa kayo, Oo, naghihirap di ba? kami. Oo. Habang nandun kayo sa kalye o yung buhay niyo noon, anong mga pangarap niyo? Successful. Anong dream mo? Mag-ahon sa Mag-ahon. Paano? Anong dream mo noon maging? maging nurse. Nurse! Okay, she's so pretty, she's so charming. Ikaw, Wilbur, anong mga pangarap mo noon? Isa lang talaga yung pangarap ko. Pangarap ko talagang mabuo yung pamilya ko, tapos yung dalawa kong kapatid, maganda talaga, umano na sa mga bisyo nila. Nakaalis na ba sa bisyos? Wala, until now, ganun pa rin. Mahirap. At least ikaw, mag-ayos ang buhay mo. Nakita mo na yung epekto sa kanila, hindi maganda. Diba? So, magandang napasok ka sa dance sport. Paano kayo napasali sa dance group ni Edward? Sa Barangay. barangay, summer workshop. Summer Tapos, workshop sa barangay. Every Every year. Every summer. Every summer pupunta kayo kasi free. Free siya. Ano ang nagbago sa buhay nyo mula nang sumali kayo sa dance sport? Ikaw? hindi na ako maglalaro sa amin. Palagi na akong school tapos practice. May direction. Oo. Okay. Ikaw, Wilbur? Maraming talagang nagbago sa akin. Nakapasok ako ng paaralan na hindi bumbayad yung parents ko. Wow! Dahil sa dance sport. Ganun. Wow! Nakakuha ako ng scholar. Tapos nakapagbibigay na ako ng pera sa inay ko. Nakakatuwa naman. Ganun ang nababago ng dance sport. Na yung iba talaga yung merong nagke-care sa inyo. Like Edward, diba? Sa galing ng ginawa niyong pagtakbo mula sa kalye at pagdala ng karangalan sa ating lahat, hindi lang sa Cebu o sa Dance Sport Team Cebu. Siyempre kami naman itong gift namin sa inyong dalawa, kami naman ang maghahanda ng pang Noche Buena nyo pagdating sa Pasko with our Christmas packages for you, the two of you, Teresa and Wilbur, para mauwi nyo sa mga pamilya nyo. I love those smiles. You know, they're coming from the heart talaga, no, mga kapatid. Edward, that's so great. Ayan, yung uwi ninyo, may bigas. Ayan! Ang dami niyong pasalubong mamaya sa mga pamilya nyo. Are you happy? Very happy. Galing na po. Me, I'm happy to meet you. I'm very proud of you. Ipagpatuloy niyo yan, Iha. Just bigyan niyo ng pride si Mr. Haiko. Bigyan mo kaming lahat sa Pilipinas ng pride at lahat ng Cebuano. Mabuhay kayong dalawa. At mabuhay si Edward Haiko and Dance Sport Team Cebu. Salamat sa inyo. Thank you. Thank you so much. Thank you. May there be more like you, Mr. Haiko. Susunod isang babaeng tinakbuhan naman ng mapapang-asawa niya. Not just once, but twice. Tutukan po yan sa ating pagbabalik. Bali, pinuntahan ko po siya doon sa lugar na saan po siya naasay. So nagulat siya, dumating ka. Gulat siya nang dumating ako doon. Sabi niya doon, pasensya na talaga. Hindi na tayo matutuloy, hindi na tayo magpapakasal.
ko po yung boyfriend ko nung college days. 2 to 3 years naging kami. Nagpaalam siya sa parents ko na gusto niyang magpapakasal kami. Pero pagkatapos ng lumabas siya nung nag-train siya ng sundalo. Paglabas niya ng sundalo, sumunod ako sa kanya doon sa hulo. Tapos sabi niya sa akin doon, hindi na matutuloy yung kasal namin. Tapos doon, umiyak ako, nasaktan ako talaga. Aba, sabi nga po ni Jennifer Lopez, always remember, you will live, you will love, and you will dance again, di ba? Hindi tayo dapat mawala ng bilib sa pag-ibig at narito po't kasama ko ang babaeng ganon, hindi pa rin nawawalan ng faith sa love. Narito po si Jofelyn Vallejo. Hello, Jofelyn. Hi po. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din po. Sa unang mapapangasawa mo sana, natatawagin na lang natin sa pangalang Charles. Naging prince pa siya. Gaano kayo katagal ni Charles mag-boyfriend? Bali po, mga 3 years po kami. 3 years din? Yes po. Okay, nagplano kayo ngayon ng kasal. Bali po, nagpaalam po siya sa parents ko na magpapakasal na po sana kami. Nag-engage na kayo at binigyan kanya ng singsing. Walang sing-sing, pero nangako na po siya sa parents. Namanhi ka na? Opo, Okay. Ganun na nga po. Okay, habang inaantay yung graduation ninyo, kasi anong Graduation balak? niya po. Graduation niya? Yeah po. So parang, Sa sundalo. sa pagiging sundalo. Ikaw magkwento, Jocelyn, nung ang plano nyo, after? After pagsusundalo niya po, pag-graduate niya, magpapakasal na po kami. Ayun, okay. So habang hinihintay niyo yung graduation niya, paano ang treatment sa'yo ni Charles? Okay naman po, malambing. I think mahal din niya ako. Ganon. Kasi 3 years din Opo. naman yun, di ba? Hindi niya ako pinapabayaan. Ganon. Opo. Okay. Kailan mo ngayon na-notice yung mga pagbabago? Kasi pag close daw kayo, I mean, from experience, I know, pag close na close kayo ng isang tao, parang best friend mo, kapatid mo, boyfriend mo, or asawa mo, di ba? Parang the slightest change, hindi pwedeng hindi mo mahalata kasi you know them so well. Yes. So, ikaw, anong una mong napansin na pagbabago? Bali po, pagka-graduate na ng sundalo, na-assign po siya dun sa hulo. Doon na po nagsisimula yung mga pagbabago. Hindi na po siya nagtitext, hindi na po siya tumatawag, wala na po akong communication sa kanya. Paano niya pinaalam sa'yo na umaatras na siya sa pangako niya na magpapakasal kayo? Bali, pinutahan ko po siya doon sa lugar na saan po siya na-assign. So, nagulat siya, dumating ka? Gulat siya nang dumating ako doon. Sabi niya doon, pasensya na talaga. Hindi na tayo matutuloy, hindi na tayo magpapakasal. Nalaman mo ba kung anong dahilan? Hindi ko na po inalam kasi masyado na po yung masakit para sa akin. I'm sorry, Jocelyn, pero yung pag narinig mo yun, in shock ka muna. Opo. Shock talaga, tas hindi ako Nasalita. Oo, hindi na ako nakapagsalita. At tas tumulo na talaga lahat ng luha ko. Ganun po. Ganun lang, ano? My goodness. Okay, matapos yung karanasan mong yun kay Charles, hindi ka ba natakot na magmahal uli? Natakot po talaga ako. Matatrauma ka, di ba? Opo, takot talaga. Katunayan nga yan, umalis po ako sa amin. Nagpunta pa ako dito sa Cebu para makalimutan lang po Tiga siya. saan ka ba originally? Taga Pagadian City po. Okay, Pagadian. Hello sa inyo dyan. Ayan, tapos eto, tinakbuhan siya ng groom pero hindi pa rin natakot magmahal muli. Ang kasunod na love story naman po ni Jocelyn, na naun siya ming kasal na naman sa ating pagbabalik. Kung gaano po kasalbahe si Charles, ganon din kabait si Berhel. Ang bride-to-be, pero tama pag sabihin ko to, lagi na lang siya bride-to-be. Kasama ko pa rin po si Jocelyn. Jocelyn, matapos kang, iwanan nung una. Parang tinakbuhan niya yung responsibilidad niya, di ba? Nang mapapangasawa mo sana, gaano katagal bago ka naka-move on? Bago ka parang na-heal?
Bali po, mag 2 years po ata yun. Oo, hindi ka taka-taka. Oo. Meron ako noon experience na after the breakup, hindi lang 2 years, talagang matagal. Oo. Opo. Tapos tinry ko na lang nung nagpunta ako dito sa Cebu. Okay. Bali nakilala ko po yung boyfriend ko ngayon. Dito mo nakilala. Opo, dito Okay. sa Cebu po. Tapos Bali, parang, paano ka nag-trust uli? hindi agad-agad nag-trust. Sabi ko lang sa sarili ko, paano kaya kung susubukan ko? Wala namang mawawala sa akin. Paano kaya kung siya nang binigay sa akin? Yan, that's the spirit. Kasi ang hirap naman kung iisipin mo lahat ng tao katulad ni Charles, Opo, di ba? opo. O ito naman, tawagin natin siya sa pangalan na gusto ko sana sabihin William, subalit tago natin sa Verhel. Charles and Verhel. Okay. Paano kayo nagkakilala ni Verhel? Bali, nakakilala po kami through common friends. Pinikilala nila sa akin. Okay. Yun, Tapos, na-notice mo ba na crush ka na niya nung first time? bali ako po yung Ikaw yung nagka-crush sa kanya. nagka-crush. Oo. Normal naman yun eh. Opo. Pagka attracted ka sa isang tao, nauuna yung physical talaga. Opo. Hindi mo naman masasabing, ay, gusto ko yan kasi mabait siya. Hindi mo pa kilala. Opo. Okay, so, nagkakilala kayo. Sa first meeting nyo ba, nag-usap na kayo? Hindi po. Bali, yung love story namin is parang binigay lang yung number niya, tapos Ba? next ko. That's the way to go. Tinext mo. Okay, Opo. tapos? Tapos yun, naging text meet kami nung mga 2 weeks, tapos nag-meet na po kami. Tapos? Sabi ko, wala namang mawala, subukan lang natin. Ikaw na nagsabi. Siya na yung nagsabi. Talagang naka-recover na talaga. So ngayon, paano mo i-compare si Charles at si Verhel? Kung gaano po kabait kung gaano po kasalbahe si Charles, ganon din kabait si Verhel. Mabait talaga. So, gusto mo bang magpasalamat kay Charles ngayon at hindi kayo natuloy? Opo, gusto ko magpasalamat sa kanya. Tinuruan. Sige, ayan, kausapin mo siya. Ayan ang camera. Ay, ito, sabihin mo sa kanya. Charles, alam mo na kung sino ka. Salamat. Kasi binigay niya sa akin si Verhel. Gusto ko yan. You just made my day. Thank you. Okay, gaano katagal bago nag-propose si Verhel sa'yo? O ikaw ba nag-propose? Hindi po. Nagplan lang po kami. Paano nag-start? Bali sabi niya, kasi nung nagkakilala kami, bata pa po ako, mga 22 pa po ako ata noon. Baka mamaya ikaw rin yung basta magpapakasal. Ganun na nga po. Sa'yo tinanggaling. Frustrated. Paano nangyari yung usapan ikaw nag-bring up? Sabi ko sa kanya, Talagang gumaling ka sa sugat. Okay, gaano katagal na since nag-usap kayo nung araw na yon? bali matagal na yun. Magsi 7 years na po kasi kami. Alam mo, lahat ng pinoproblema ko lumipad. Okay, Jovelyn. Paano yan? Magsa 7 years na kayo. Hindi matuloy-tuloy yung kasal Hindi nyo. po. Bakit? Pasensya na po. Nagulat po ako sincerely. Nakute eh, di ba? Busy po kasi siya sa work niya. Hindi ba siya maka-day off na isang araw para naman makasal kayo? Di ba priority yun? Sa ngayon po, naiintindihan ko naman po siya. 7 years na dahil. Okay lang yun. Okay, tapos? Okay lang yun. Nakakatuwa kayo. Basta alam kong mahal niya ako, mahal ko din siya. Okay na yun. Pero gusto mo pa rin siya pakasalan. Opo. Pinag-uusapan niyo pa rin. Opo. 2 beses ka lang, well, so far kayo pa rin ni Verhel, pero hindi pa rin matuloy yung kasal. 2 beses na, Opo. di ba? Hindi ka ba natatakot? May takot din naman po, pero may tiwala naman po ako ngayon kay Verhel. Iba pa. Hindi Opo. siya nagbabago. Hindi po, hindi talaga siya nagbabago. Kahit noon hanggang ngayon, mas lalo po niya akong minahal.
Jocelyn, ilang beses mang mabigo at takbuhan ng isang tao, di ba? Huwag ka sanang madadala ever. Nakakatuwa ka. Thank you for making us happy Thank you tonight. din po. Dapat kasi ang very positive ang outlook niya, di ba? Nakakatuwa ka. Sana tumatag pa ang samahan ninyo ni Verhel. At sana nagsisisi si Charles ngayon talaga sa man siya naroon, di ba? At sana dumating talaga yung time na lumagay kayo sa tahimik, magka-babies kayo, mukhang masaya ang pagsasama nyo. Thank you, Sana Jocelyn. Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas din po. Thank you, thank you. Isang tinakbuhan naman ang kahirapan at ngayon po, naku, milyonaryo na. Panoorin po natin ito. While I was studying in elementary grade, nagugupit na ako sa bayan namin, paikot-ikot. Until such time na nag-aaral ako habang nagtatrabaho, nagsasaka sa palayan at nyuga namin, ganun pa rin sa